Ako po si kapatid na Charlie Pamini, Pangulong Diakono sa lokal ng North Signal, Distrito ng Makati. Sa kasalukuyan po, ang aking hanap buhay ay young shop. Ako po ay taga-probinsya ng Romblon at ang dati ko pong relihiyon ay Aglipay. Sa amin pong baryo, ang lula namin ay nagpatayo ng isang simbahan ng Aglipay. At lahat ng aktibidad ay silang nag-sponsor, lalo pag may mahal na araw at yung piyesta ng baryo. Ang lahat pong yun, na mga aktibidad na yun, ay masigla ko pong nilalahukan. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo dahilan sa ang ama't ina ko na nakabasa ng pasugo. Tumawag sila ng ministro, pero noon ay sila palang dalawa. Minihikayat niya ng tatay ko na ako'y makinig, pero palibas ay Aglipay nga at ako'y malapit sa lola ko, ay hindi ako basta pumayag na makinig sa doktrina. Pero pagkalipas ng mga 4 na araw, kinausap ako ng mga magulang ko na hinikayat na makinig lang. At malalaman mo, sabi sa akin, kung ano ang kaibahan ng relihiyong Aglipay sa ipinangangaral ng ministro na Iglesia ni Cristo. Ngayon, pinagbigyan ko ang mga magulang ko at nagkataon naman na ang eleksyon ay ukol sa pagsusugo. At nalaman ko na ang kapatid na Felix Manalo ay sugo ng Diyos sa mga huling araw. Yun ang nagbunsod sa akin para lalong makinig. At inakay ko yung mga pinsan ko na makinig din. Ang natutunan ko na itinuro ng kapatid na Felix Manalo ay yung ukol sa kaligtasan, na pag ikay papasok sa iglesia, ikay maliligtas. Kaya natiyak ko po na si kapatid na Felix Manalo ay talagang sugo ng Diyos. Noon pong taong 1964, sa baryo namin ay napakasigla ng relihiyong Aglipay. Yun na din po ang panahon na nagpasya kami na magpabautismo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa kabila ng napakaraming humadlang sa amin, mga kamag-anak namin, nagalit sa amin, itinakwil kami, pero palibas ay nakaunawa kami sa aral na aming narinig, ay hindi na baling magalit ang mga kamag-anak basta kami ay magpapatuloy at maglilingkod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lubos ko ring naunawaan at sinampalatayanan na ang lahat ng aral na itinuro ng kapatid na Felix Manalo ay mula sa Biblia. Noong taong 1964 po, buwan ng Pebrero 19, ay kami na binautismuhan sa ilog doon sa aming baryo. At yun nataon pa na piyesta doon sa aming baryo. Pagkatapos noon, ay inobserbahan nila siguro ang aming mga aktibidad at nakapag-anyaya rin kami ng makikinig. Kaya yun ang naging dahilan, kaya dumami ang kaanib sa Iglesia ni Cristo doon po sa lugar namin. Dumating din po ang panahon na kailangang lisanin namin ang aming baryo para maghanap ng ikaunlad ng buhay. Napunta kami sa Taguig at nagkaroon kami ng napasukang paggawa ng hollow blocks. At doon ay natuto akong mag-assemble ng hollow blocks machine at mixer na nang kami ay umalis doon sa aming pinagtatrabahuhan, dahil doon man ay inusig din kami, ay
nag-assemble ako ng hollow blocks machine at nagkaroon ako ng sariling pagawaan ng hollow blocks. Napatunayan ko po sa buhay ko na ang katapatan sa paglilingkod sa Diyos ay hindi kalugihan, bagkus ay nagbigay sa akin ng magandang kabuhayan. At dahil nga po doon, napag-aral ko yung dalawa kong kapatid. Una muna ay pinag-aral ko sila ng engineering, pero nang manawagan ng pamamahala ng mga kabataang papasok na ministerial student, kinumbinsi ko yung dalawa kong kapatid na lumusong sa ministeryo. At ngayon nga po ay sila ay mga ministro na. Mayroon po akong kapatid na na destino sa Davao, isang auditor po ng distrito, at yung isa po ay ministro sa Mindoro. Ang paninindigan ko ay kung ano ang itinurong aral ng sugo ng Diyos na si kapatid na Felix Manalo, ay yun din po ang itinuturo ng kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. At yan po ay aming paninindiganan mula sa aming mga magulang hanggang sa aming mga anak at aming mga apo. Ipinangangako ko po sa Panginoon Diyos na habang ako'y may buhay, paglilingkuran ko siya hanggang sa aking kamatayan.